Itong si Bato de la Rosa, ano, at saka si Robin Padilla, sarap pag-untugin. Kung matatandaan po natin, itong si Bato de la Rosa, nakayabang-yabang. Nung kasakalukuyan pong pinag-uusapan ng warrant of arrest from ICC, ano sinasabi niya kay Trillanes? Go! Sabi niya. Trillanes, go! Sabi niya, sumama ka pa. Ikaw pa ang magposas sa akin. Diba? Kaya ba? Nung huhulihin na si Digong, bago hulihin si Digong, naglaho na po yan, 3 days, di ba? Walang social media. Tapos biglang lumabas yung nasa Netherlands na si Digong. Ngayon, eto na naman po. Eto na naman po, ngayon lumabas na po ang warrant of arrest. Di ba? Sabi niya, ano pa siya? Si Trillanes daw, sumama pa, magpapaposas daw siya. Ano pa sabi niya? Na sasamahan niya si Digong sa dahig, aalagaan niya. Ngayon po, atras na po ang bayag ni Boy Puncher. Hindi daw susuko sa ICC. Hindi daw siya susuko. As usual, magtatago, diba? Ano naman ang sabi ni sakay naman tong si Robin Padilla. Akala mo laging nasa pelikula, bida-bida. Ano sabi? Ano ba sabi kasi sabi ni Robin, nakalimutan ko yung, sabi sasama daw siya. Ano sabi ni, ni Robin, sasama daw siya kay Bato. Kasi nga, lumalabas na yung nadidinig na natin, lumabas na po yung kanyang warrant of arrest. Sasama daw siya kay Bato, kung ikukulong daw si Bato, ikulong din daw siya. Sinabi mo yan, Robin, ha? Ikaw ang nagpresenta. Ikaw ang nagyabang. Na kung ikukulong si Bato, magpapakulong ka rin. Panindigan mo yan. Panindigan mo yan, Robin. Boy mo kubang. Baka naman puro ka daldal din, kamukha ni Bato. Sabi niya, kasi Duterte din ako sabi niya. Bakit? Ang tanong ko lang, yung bang warrant of arrest from ICC, ang dahilan ba dahil Duterte si Bato? Hindi, di ba? Hindi naman yun ang i-issue na maka-Duterte siya. Ang issue doon, yung criminal case niya. Yun po ang issue. Hindi yun dahil maka-Duterte siya. Di ba? Yung illegal na ginawa nila, maraming namatay, yun po ang pananagutan niya. Hindi niya pananagutan yung pagiging Duterte niya. Huwag mong Robin. Pwede bang lawakan mo ng konti yung isip mo? Hindi naman pananagutin si Bato dahil maka-Duterte siya. Pananagutin siya dahil doon sa mga biktima, sa mga pamilyang humihingi ng hustisya ng ilang taon, ilang dekada. Diba, mayor pa si Digong Marami na silang inagrabyado, marami ng mga nabiktima. Mas lumala pa nung naging PNP chief siya. So, kung kasi maka-Duterte din ako. Kung gusto mong sumama ka na rin. Para kayo doon, happy-happy sa loob. O, nagpresenta O, diba? Ito pa yung mga utak ng mga utak ng politiko ngayon. Parang mga artista din, Ang galing kung Parang rin sila, parang ba yun, yung nagre-rehearsal. Parang yung ginagawa ni OG Diaz, di ba? O, may mga pagganon sila, para magaling silang umaarte. Ang gagaling din mga umaarte. Yung isa, make my day, ikaw pa magposa sa akin. Tapos ngayon, atras bayag. Tapos, ito namang si Robin naman, pag kinulong siya, ikulong nyo rin ako. Diba? Pero pang isa, hindi ko alam kung sino nagsabi nito. Si Bato. Si Bato de la Rosa din ang nagsabi nito, diba? Kapag napatunayan, kapag napatunayan na may kinalaman si Joel Villanueva sa flood control, magre-resign ako ora mismo.
Hindi ko po maano ha. Si Robin ba ang nagsabi no? Nakalimutan ko rin. Dali, search po natin ha. Diba? Puro kayabangan. Diba puro sila kayabangan? Hindi ko alam, nakalimutan ko po kasi kung si Bato o si Robin Padilla nagsabi nun eh. Pero hindi ba? Puro na lang po bukang bibig, puro yung mga pag-grandstanding. Actually, ito kasi ang kinakagat po ngayon ng mga Pilipino. Hindi po lahat ng mga DDS pala. Ito po yung gustong-gusto nila yung naririnig. Tignan nyo yung nangyari kay Digong, di ba? Minumura sila, pati yung lumikha, yung Diyos nila, minumura. Pero okay sa kanila, di ba? Okay sa kanila yung minumura sila, gustong-gusto nila yung pagmumura. Gustong-gusto po ng mga DDS na minumura sila, minumura yung Diyos nila, tuwang-tuwa sila. Saan ka nakakita ng taong ganon? Yung asawa mo kapag minura ka, nagagalit ka, di ba? Yung ang kapitbahay mo, kapag minura ka, talagang ma-high blood ka. Kapag asawa mo, minura ka, lilipad lahat ng kasirola at kasirola at mga sansheh, di ba? Tapos ito, hindi mo kaano-ano, mumurahin ka, mumurahin pa yung Diyos na lumikha sa'yo. Pero tuwan-tuwa po sila. Diba? Iba po ang level ngayon ng mga DDS, grabe. Sabi nga nung iba, pinagsamang kabobohan at katangahan. Ako nga po, di ako naniniwala may pinanganak na bobo. Pero sinasabi nila, ito yung mga taong pinagsama yung katangahan at kabobohan. Lahat po nilulunok nila. Gustong-gusto nila pag minumura sila. Gustong-gusto nila kapag nagmumura yung politiko. Gustong-gusto nila kapag nagbabanta yung mga politiko. Gustong-gusto nila kapag nagpapag-grandstanding yung mga politiko. Pero walang aksyon, di ba? Kagaya ng kay Inday. Sa PBBM, hindi nagtatrabaho yan. Asan siya ngayon? Asan ba si Sara tuwing may kalamidad? Tuwing kailangan ng tulong ng mga Pilipino? Nanood ng concert, nagpunta ng Dahig, nagpunta ng Kuwait, Malaysia, Korea, Singapore, Japan. Nagpunta ng Resort Island, di ba? Lahat na po ginawa. Nagcutting ribbon pa sa kasal. Nagcutting ribbon pa dun sa sa opening ng ng isang business na kaibigan yata nila. Wala. Meron po siya nag-iisang programa. Pinagmamalaki po nila yan, yung isang programa niya, yung pagtatanim po ng puno, na marami na pong organization na nagtatanim yan. Pinagmamalaki po nila na nakapagtanim na daw sila ng nasa 1 million na puno. Habang binagyo tayo, nakapagtanim po sila ng 1 million na puno daw. Yung po ang nag-iisang proyekto ni Inday na ang sinasabi ng mga DDS, zero budget kasi mga gunggong, wala pong zero budget. Hindi po makakapag-operate ang isang ahensya ng gobyerno kung zero budget. Okay? May budget po. Milyon-milyon. Kaya kayo nabubudol eh. Sa tingin mo ba, ano ang ipapapasahod niya dun sa mga napakarami niyang securities? Ano ang ibabayad niya doon sa mga staff na sinasama niya sa abroad? Ano ang ibabayad niya sa travel expenses niya? Sa kapritsyo niya? Kung wala siyang budget, kung zero budget siya. Diba? Isip-isip din.